Nag-jogging na, nagbuhat pa ng sako ng bigas. Ito ang naging paraan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang muling patunayan na wala siyang sakit at na maayos ang kanyang kalusugan. Mula kasi nang kumpirmahin niya ang pagkakaroon o pagkakadiagnose sa sakit ng diverticulitis kung saan nakarecover na siya, hindi na natapos ang mga chismis kaugnay ng tunay na lagay ng kanyang kalusugan. Ang mga nagpapakalat ng fake news na ito pinaiimbestigahan na ng Presidential Communications Office. Alamin ang kabuuan ng balita sa report na ito. Sa loob ng mga nakalipas na buwan, naging sentro ng mga usap-usapan ang totoong lagay ng kalusugan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mas umingay pa makaraan niyang kumpirmahin ang pagkakadiagnose sa diverticulitis. Ilang ulit mang nilinaw ng palasyo na hindi malubha ang kondisyon at na nakarecover na ang Pangulo, hindi pa rin naiwasan ang pagkalat ng mga balita at pagduda sa totoong kalagayan at kalusugan ni Marcos. Isa na rito ang pagkalat online ng umano'y medical report ni PBBM na nagsasaad na malala na ang kanyang kalusugan dahil sa severe sigmoid diverticulitis. Pinabulaanan ng palasyo ang nasabing dokumento at tinawag itong fabricated kasabay ng legal na aksyon laban sa mga nagpakalat nito, kabilang na ang vlogger na si Jack Argota, Jay Sonsa at Jeffrey Celis. Hindi pa man ganap na humuhupa ang issue, ginatungan pa ito ni dating presidential spokesperson Harry Roque na ipinunto ang umano'y parang colostomy bag sa may tiyang bahagi ni Marcos na nakita sa isang event. Ang palasyo kaagad ding pinasinungalingan ng colostomy bag claims at kinondena ang pagpapakalat ni Roque ng ganitong fake news lalo na pagdating sa kalusugan ng Pangulo. Sa gitna ng mga kwestiyon sa kanyang kalusugan, patuloy na sinisiguro ni Marcos na maayos ang kanyang kalagayan na kamakailay nag-jogging pa sa Malacanang at nagbuhat ng sako ng bigas sa isang event. Sa kabila rin ng hindi matigil-tigil na issue sa kalusugan ni Marcos, hindi pa rin daw nakikita ng Malacanang ang pangangailangan na maglabas ng health bulletin ng Pangulo. Kaugnay nito, patuloy din ang hakbang ng palasyo upang panagutin ang mga nasa likod ng pagpapakalat ng mga maling impormasyon laban sa kalusugan ng Pangulo. Nitong Miyerkules, formal nang inendorso ng Presidential Communications Office Anti-Fake News Desk sa Department of Justice ang mga narratives para maimbestigahan ang 3 Facebook accounts na umano'y nagpakalat ng maling impormasyon kaugnay ng kalusugan ng Pangulo. Una na dyan ang Eloy Bugris, The Queen of Revelations FB account na nagsabing critically ill si Marcos sa kanyang live broadcast at nagpakita pa ng medical document na peke naman nila. Bukod pa ito sa pagsolicit umano ng account ng financial contributions mula sa mga viewers. Kasama rin sa mga inireklamo ng PCO ang FB account na Rigondo Laping na umano'y nagmanipula ng larawan na nagpapakita na tila may physical distress ang Pangulo. Ayon sa PCO, walang ganitong kaganapan at nasinidyang ginawa ang mga larawan para i-mislead ang publiko. Ang FB account naman na Crage Underpal, pinaiimbestigahan din matapos mag-post ng fabricated news graphic na umano'y kinukumpirma na may malalang sakit ang Pangulo. Sa kasalukuyan, hindi na ma-search ang 2 huling accounts sa Facebook. Sa panig naman ng DOJ, dadaan sa evaluation ang nasabing reklamo at naire-refer nila ito sa National Bureau of Investigation o NBI para sa kaugnay na investigasyon at mga kaukulang kaso. Para sa EuroTV News, Mila Yagin sumasaludo sa bawat Pilipino.